Can't save them cause they for the timeline. They wanna live in a man them's highlights. They wanna live in a man them's highlights. Highlights, highlights. Click to my page, got stars in the eyes. Praying too much, that's cancerous. Path to greatness, there'll be mazes. Do accept the challenges. What they don't do shit. Yo, what's up mga gar? Welcome back to our channel, Kuya Tels Bishard. And for today's video, mag-update lang tayo dito sa ating barracks. And this video is taken Saturday, May 11. So, isang linggo na simula nung nag-try tayo ng to be fix. And as you can see, wala na yung ating mga to be fix dito at saka doon. So naubos na kagabi yung ating to be fix, yun na yung last. And kagabi is nagpakain muna tayo ng frozen moina kasi wala na tayong to be fix. Order pa tayo at inaantay natin na dumating kasi sabi ngayong araw yun dumating. And kaninang umaga ang pinakain natin ay trinay natin yung binili nating Max Flow. Siyempre as usual sa inaasahan dahil first time na kumain ng feeds yung mga ito, may mga naiiwan sa ilalim. So hindi pa sila masyadong pamilyar sa Max Flow. Kasi simula nung lalo na yung mga fry, itong mga fry natin, simula nung pinanganak sila, live foods na talaga yung kanilang kinakain. Matagal silang kumain ng BBS, then nag-frozen duff niya. Tapos 1 week silang nag to be fix. So ang to be fix ay live na live talaga. Kaya nung naubos, kaninang umaga nag-try tayo ng Max Flow. First time silang nag-try ng feeds and as a result, syempre, hindi sila masyadong kumain. Pero yung iba kumain naman. Hindi naman lahat. And okay lang kasi every Saturday, schedule natin ang pagpapakain ng ayan, spirulina tablet. So, meron pa tayong spirulina tablet, Matagal-tagal na rin to. Matagal na maubos kasi every Saturday lang naman ako nagpapakain ng ganito. And nung bumili tayo ng isang pack ng Max Flow, merong free din na spirulina tablet. So every Saturday tayo nagpapakain nito, kasi matagal nila yun maubos, lalo na sa mga mararami, nilalagyan ko talaga ng isang tablet. So hanggang maubos na nila yan dyan, and sa gabi na lang ulit tayo magpapakain. So mamayang gabi ang ipapakain natin kung darating ang to be fix ulit. Pero kung wala, yung frozen moina muna. So ayan, mapapansin nyo, yan yung ating mga full gold, nung March 3. Tapos meron din tayong March 26 na full gold. And yan yung mga batches natin. Medyo matagal-tagal na, medyo ewan ko kung bansot ba o matagal lang talaga lumaki yung full gold. Para sa akin parang medyo hindi naman sila bansot. Kasi parang nung last batch natin ganyan din baka siguro matagal lang talaga lumaki yung full gold. Hindi sila katulad ng ibang mga strain ng gapi na ang bibilis lumaki. Ayan. So gustong gusto nila yan kainin, yung spirulina. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, gustong gusto nila. And kinakain talaga nila. And syempre sa iba, hindi gaano tulad nito, mabugso-bugso lang yung kanilang pagkain kasi hindi naman sila sanay sa spirulina. Pero yung mga sanay talaga, yung mga simula nung pinapakain ko, yan, kumakain talaga sila. Yan. Ito yung ating tuxedo koi. So, may nahalo dyan na isang male na Santa Claus. Ayan siya. Santa Claus pala siya. Ayan. And ito yung ating pidert. Spare natin na pidert yan. Walang female na pidert. And ayan, may male na late bloomer. Tapos ito, spare yan. Yan. Kung matipuhan nyo, pwede nyo naman bilhin. Kasi hindi ko na yan magagamit. Wala na tayong female, Kasi isa lang naman ang kailangan natin pag nagbe-breed. Kasi hindi naman tayo nagmo-multiple breeding or nagma-mass breeding. So isa lang yung mga breeder natin. Kasi ito yung mga male natin na nakuha na ng mga full gold galing sa mga batch na ito. Yan. Ito na yung male na na-separate natin. So ilang peraso na yun sila. Babawasan natin yan para medyo lumuwag yung kanilang tank. Ayan. So, di sila masyadong familiar sa spirulina. Pero kung isasama mo yan sa babae,
no, lalakas sila kumain. Pag pure lalaki kasi sila, medyo ayan, hindi sila masyadong makain talaga ng mga ganyan. Pero yung ating Santa Claus, ayan, medyo malabo yung tank, no, kasi hindi natin kinukuskus yung tank. Nagtatanggal lang tayo ng dumi and nagdadagdag ng tubig, so lumalabo talaga yung gilid ng tank. So kukuskusin natin yan mamaya pagkatapos silang kumain kasi para hindi sila magambala. And ito, hindi ko alam kung bakit nag-i-stay sila sa taas. Siguro dahil sa oxygen level ng tubig. Kaya babawasan natin ulit yan mamaya and dadagdagan ng tubig. Kasi baka madali yung ating mga babaeng Santa Claus. Hindi nila pinapansin yung spirulina sa ilalim. O baka hindi lang nila nakita kasi nahulog agad. And ito yung kakapanganak lang natin na albino yellow king cobra. Ayan. So, nung nanganak siya, nung May 9, no, hindi natin agad kinuha. Bali, hinayaan muna natin ng ilang oras. Baka kasi ma-stress. So, ang nangyari, nakain niya yung iba. So, 9 lang yung nakuha natin sa kanyang fry. Pero goods na rin yun. First baby pa naman niya kasi nasa 2 months, no, mahigit 2 months old pa lang naman to. Kasi nung binili ko to, 2 months old, tas nasa 2 weeks na ata to sa akin. Yan. Okay pa naman yun kasi first fry pa naman. So, bawi niya siguro sa second. Kailangan niyang bumawi sa second fry niya. Yan. Kasi gagawin natin nga simula ngayon hanggang third batch lang. After third batch, no, ng pagdadrop is pahinga na yung female. Kuha na ulit ng bagong set ng breeders. No, kasi napapansin ko pagka mga fourth batch na ganun, hindi nakagandahan yung mga result. No, lalo na hindi natin alam kung yung material natin ay hindi magkapatid o magkapatid kasi mahirap pag magkapatid, may mga deformities talaga na lalabas tulad ng mga last batch natin, may mga deformity talaga and hindi na maganda yung mga fry. Kailangan na ng magatinding selection talaga, marami ng kal, no? So ito hindi rin lang masyadong pinapansin kasi kanina nung pinapakain ko ito ng Max Flow, no, kain sila talaga ng kain, kaya kung mapapansin busog sila. Kaya hindi lang pinapansin masyado, pero mamaya pag nagutom yun, kakain yan ulit. Tapos ito talaga yung masisiba natin, no? Basta mga Santa Claus, grabe. Tapos ito yung ating RDSS, so wala pa ring fry. Ayun, kagat-kagat lang siya ng kaunti. Siguro rin ninibago pa kasi doon sa binibila natin is live food sa mga pinapakain nila. Kaya hindi sila masyadong familiar din sa ganyan. Pero na pinakain natin kanina ng Max Flow, kumakain naman ng kaunti. Dandahan natin silang sanayin sa feeds, no? Kasi kailangan natin mag-feed ng variety, ng pellets, ng live foods, no? Kailangan natin mag-variety of feeds talaga. So ito yung ating MSSBT ng March 23. Ayan. Medyo lumalaki-laki na, no? Malaki yung nangyari or yung result. Maganda yung result nung pinakain natin sila ng to be fixed. Lumaki-laki sila, no? Kundi tulad nung nag-BBS lang tayo, medyo mabagal, may kabagalan yung kanilang paglaki. Tapos ito yung ating Singa Blue, no? Last batch ng ating Singa Blue. Ayan, hindi na masyadong pinapansin kasi ito talaga Singa Blue, hindi talaga sila masyadong makain, lalo na itong last batch. Tapos ito yung ating, ayan, Green Moscow. Pinag-pair na natin, pero may isa tayong sobra na palalaki, kaya nakahibalay lang siya. Yan yung ating Santa Claus Ribbon, pero may mga namatay dyan, siguro sa pagbabago ng tubig kasi tinanggalan natin ng mga plants, no? Heavy plants kasi dati dito, tinanggal natin, so parang lumabo ang tubig siguro dahil sa pagtanggal natin ng plants, kaya medyo humina, may mga namatay, pero okay lang yun, wala naman tayong problema doon kasi ganyan talaga pag nagbi-breed, meron talaga at meron, may mamamatay. Tapos ito yung ating silver belly na koi. Ayan, 4 sila, 3 babae, 1 lalaki. Yan, medyo pinapansin nila ng kaunti yung spirulina, pero hindi gaano. Ito yung ating MSSBT, tinanggalan natin ng lalaki kasi nanganak. So, tingin ko last na yan na pag dadrop ng fry, ilalagay na natin yan sa community tank natin pagka natanggal yung tetra doon. So, may 2 tetra doon, gusto ko nga ipamigay yon kasi walang tumatanggap. Hindi naman natin pwede ipakain sa flower horn kasi medyo malapad, baka mabulunan. Pagka natanggal na yon, pagka may kumuha nun, 2 peraso lang naman yun, pinamimigay lang naman, ilalagay na natin tong mga female, no, na hindi na natin gagamitan kasi matagal na yun, nakailang batch, 3 batch na ata yan. Ito yung ating Lupanda, mga pang kumain. Ito yung mga Singa Blue natin, ayan, kaganda na ng mga male. Santa Claus Ribbon ng mga male, ayan, masiba din kumain ng spirulina.
Ito yung ating blue panda, no, na babae. Hindi na spirulina. So ito busog na. Hindi nila masyado pinapansin. Yan. So yung MSSBT natin dito, ayan, matindi na rin silang kumain ng ating spirulina. First time nila yan, dati hindi natin yan nilalagyan. Ngayon nilagyan natin, kinain nila, no? So goods yan kung ganyan. Tapos ito din, yan, first time din nila yan makatikim ng spirulina. Kaya, pero kumakain sila kahit papaano. Ayan, no? Ganda kasi spirulina dahil lumot naman niya na pinatigas. Ang lumot is natural talaga yan na pagkain ng mga gantong klaseng isda. So, mayaman yan sa vitamins na maganda rin yan makatulong sa pagpapakulay ng mga isda natin. Lalo na yung mga full gold or yung mga may pula, no? Makukulay. Ito yung ating sauce din to. Ito na yung mga hindi na tayo gawa ng nito kasi gusto ko tong clean na strain kasi hindi natin kaya. Yan, full gold, mga maliliit. As ito din full gold. Dami natin full gold. Ayan. Ito yung ating HB white na trayo. Medyo umilap kasi nilinis natin kanina itong tank, kinuskos natin ng ganito. Ayan. Umilap. Nanibago siguro. Tapos ito yung ating ayan, full gold na mga lalaki din pero medyo maliliit. 8 yan dyan sila. Ewan ko kumpleto pa. Tapos ito yung ating Japan Blue Double Swordtail. Ayan. May lalaki ako nakikita dito, 1 piraso. Ayan, may lalaki. Kaso ayan lang sumug-focus ng camera. Yan, lalaki 1 piraso. Kasi ito yung ating lalaking pidert, no? Nilinis natin yung tank banda, yung dito sa may unahan. Kaya kitang-kita na natin sila. So, busog pa kasi kaya pero hanggang maghapon niya ang spirulina na yan at napansin kain nila. Tapos ito yung ating blue panda na spot female. Pero may male yan dyan. Tanggalin natin yan mamaya. Yan yung ating gagawin ngayong araw. Pag-iwalayin natin yung female tsaka male dito sa ating blue panda na natitira. Saka dito sa ating Singa Blue, no, na first batch. Ito yung sinasabi kong first batch na bansot. Kaya binabawi natin sa pagpapakain ngayon para lumaki-laki kasi medyo matagal-tagal na yan sila. February 22 pa yan eh. February 22. Kaya kailangan natin yung bombahin ng pakain. Pero siyempre careful din tayo kasi baka ma-overfeed and hanggang damatay pa. So hanggang dito na lang yung ating update mga gar. And sa susunod nating video, no, mag-update ulit tayo ng kabuuan talaga kasi ngayon may mga gagawin tayo. Nag-take video o quick tayo. So hanggang dito na lang muna yung ating video mga gar. Hanggang muli. Get shared. Fish out.